Hello mga friends! Family and Kami- benefactors. Kamusta kayong lahat? Ano bang episode natin last week? Birthday mo. Pala, birthday ko nga pala. Grabe, ang Oo. bilis mo nang makalimot, Russell. Porket masaya ka na ngayon. Yan. Hindi kasi syempre kapag Nakita na yung tayo focus ay mo. dumadaan tayo sa pagsasaya, ay babalik din tayo sa usapang may tama ulit. By the time of this recording, malapit na, napipinto na yung eleksyon Oo. ng Pope. Ng Pope. Kasi, oo. Same day. Kasi hindi naman Today, Oo. ang umpisa ng conclave. Yes. Oo, ngayon ang start ng conclave. May 7. Yung appointed son of God, hindi na ini-elect yun. Appointed na eh. Hindi ko nga alam kung kailan kung kailan sila pwedeng mag-elect Oo. pag namatay. Grandson of God na. Kaya mga kaibigan, may mga special tayong mga kasama ngayong episode. Usapang kilala niyo na to. simbahan. Usapang simbahan tayo since hindi pa pala, malayo pa pala ang Pentecost. Pero usapang simbahan tayo, everything under the sun, mula sa conclave, ano ba ang Orthodox Church, sino ba tong mga leader ng simbahan, no? Ano ba ang obispo? Ano ba ang pari? Bakit may mga ganitong practices ang simbahan? At bakit kahit hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang mga bagay? At bakit hindi dapat magbago ang mga bagay-bagay? Kaya samahan niyo po ulit kami sa kulitan at sa usapang ito. Ako po si Russell. Ako naman po si Lennon. Okay. Ako po si Luke. At ako naman po si Anger. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Tama. Yawn! Ayun, sa alaala po ni Brother Francis na siya lang ang wala. Ay, si Rolly rin pala simula ng ating last episode. So today ay umpisa ng conclave, no? Nung isang araw katatapos lang ng tinatawag nating Novemdiales or the 9 days of mourning sa ating namayapang Santo Papa, Pope Francis, na yun nga, after yung 9 days from his funeral ay Namimiss ko na si Pope. Novemdiales. Oo nga eh. Kaya ano ba sa tingin ninyo? Ito laging tinatanong sa media, dapat daw ba na continuity candidate ang maging susunod na Santo Papa o should he be a break kumbaga? Sino ba ang nagsabi? Si Ismael? Si Smack. Actually may kasabihan sa Roma, mga Italiano, no, na after a fat pope comes a thin pope. Kumbaga, ang parang meaning is that the new pope is always hindi mo siya makukumpara kumbaga dun sa pinalitan niya sa sinundan niya. Yeah. Laging Magkaiba. Pero at the same time, yun din yung kanina sa mesa by the time of recording, la-lunch kami. Tapos napag-usapan yan. Dapat daw ba continuity candidate ang maging Santo Papa? And then, may sinabing maganda yung superior namin. Sabi niya is that I think lahat naman ng Santo Papa ay continuity ng kanyang predecessor. Magkakaiba lang sila ng style of governance at ng focus, kumbaga. No? So wag po kayo maniwala dun sa mga pelikula na parang gustong ipakita ko conservative, ibig sabihin masamang tao, di ba? Parang yung pelikula na Conclave, halimbawa, maganda sa masyado nilang sinisira yung image ng yung two popes. If you remember that the very sensationalist movie, hindi rin tama yung ganung kasi ginagawa nilang politiko yung yung idea ng nangyayari behind
sa conclave. Kaya I think tama, mayroong hermeneutics of continuity. Magkakaiba lang talaga sila Teka, ng big words yun, Pads. Yung hermeneutics of continuity, hindi lang siya something na naisip. Pads, if you can give a very layman's term, you water it down for us. Pero before that, yun nga sa two popes, personally, I really find it unfair to portray the late Pope Benedict XVI as someone na scheming and loner, na aloof, na walang alam sa mundo. Mind you, this person, wala siyang balak maging obispo. At lalo wala siyang balak maging Pope. Ang simple lang niyang pangarap, nung naging pari siya, Nagre-retire ay na maging nga siya eh. professor. Alam mo Ay ba maging yun? professor ng college. Nagre-retire na siya actually before pa mamatay si John Paul II. Saint John Paul II. Oo. Pero hindi siya pinapayagan ni ni Saint John Paul II. Kasi may ginagawang, alam ko nung time na yon, parang si Pope Benedict, then Cardinal Ratzinger, yun yung time na niribisa yung katekismo. 90. Kailangan siya ng 2000, simbahan during the 2001. time. Yeah. Hindi, mga 1980s ba yun? Hindi, 1980s ang canon law. Nasa 2000s na lumabas yung Okay. Catechism of the Catholic Church. So yeah, during the time, he proves himself indispensable, especially dun sa tinatawag natin doctrine of the faith. Ngayon, dyan papasok yung hermeneutics of continuity and discontinuity in some sense. No, Pads, ano ba ibig sabihin ng salitang hermeneutics? Yan ba ay kay Herman Moreno ba yan? O ano ba yan? The hermeneutics lang yan. It's just a study of wag na natin palalain pa. Anyways, yung hermeneutics of continuity na tinatawag, ang idea lang niyan is that wala talagang break. Kasi maraming nagsasabi na at this point in time, nagkaroon ng malaking break sa simbahan, nagbago ang lahat. Itong papa na itong nagbukas para pumasok ang Holy Spirit sa simbahan. Walang ganun. Kasi pagka naniniwala tayo sa ganun, it means na wala yung Holy Spirit sa simbahan dati pa. Pumasok lang siya kailan? 1960s? 2013? Di ba? Hindi. Hermeneutics of continuity says na from the time that Jesus established the church through the apostles up to this very day, 7th of May 2025, the cardinals are there in the Sistine Chapel. Up to this very day, continuous yung presence ng Holy Spirit. So yung tradition din na minana natin ay continuous. Now, the practices, yes, of course, they will change according to the times. And there will come reform, no? Kasi nga, sabi nga sa Latin, Ecclesia semper reformanda est. The church always reforms herself. Of course, there is also room for the reform of the reform, no? May mga bagay na baka excessive na nating ni-reform, baka kailangan nating i-reform para bumalik tayo ng kaunti, no? Step back, kumbaga parang sayaw ng karakol, di ba? Kailangan 2 steps forward, 1 step back, kumbaga, kasi baka nasobrahan na tayo. Anyways, ibang bagay na yun. So ibig sabihin, Biglang liko. So kailangan Oo. ibalik sa linya. yeah. Ibig sabihin, yung pagbalik sa tradition is also a form of a reform. Yeah. Uri din siya ng reform. Hindi ibig sabihin na ang reform ay laging progressive. Hindi siya lagi dapat na pasulong kasi pag sulong ka ng sulong, hindi ka naurong, baka naman mali na yung direksyon. Meron nga Pero akong possible ba yun, Pads, na nagkakamali ang direksyon ng simbahan? pag nagkakamali ang direksyon ng simbahan, kasi kailangan nating maunang ma-discriminate, paano ba yung maihiwalay, kumbaga, yung paano natin binibigyan ng meaning yung word na simbahan. If we look at the church, no, as the whole church, no, so hindi lang siya yung mga obispo, hindi lang siya yung mga pare, lahat ng binyagan, yung mystical body of Christ na church, no.
we believe that as the mystical body of Christ, no, with Christ as the head, hindi siya naliligaw. Kasi nga, yung kanyang ulo, yung kanyang kabesa ay nasa tamang direksyon. Now, another thing is when we assign as the meaning of the word church ay yung hierarchy na tinatawag, no? Yung pamahalaan ng simbahan. Now, we have the Pope, we have the bishops, the College of Bishops, we have the priests, no? The clergy, kumbaga. Yung pamahalaan ng simbahan, pwede ba siyang magkamali, no? Of course, kasi tao lang, it's made up of men, no? Dahil tao tayo, tayo ay susceptible sa mga pagkakamali. Now, does that mean that the church teaches wrong? No? Doon papasok ang Holy Spirit. We believe that the Holy Spirit will always guide us even in the frailty of our humanity. Kaya nga, in the history of the church, there were evil nga ang term eh. Hindi lang bad, evil talaga. Evil popes kumbaga. No? Bad popes. There were scandals. The scandal of the 3 popes nung Middle Ages. You have popes who were and bishops who were elected, no, through political influence. The Borgias, ito binanggit ni Luke yung family. Alexander VI, no, one of the most infamous popes of history. Pope Alexander VI Borgia, no, na he fathered many children. Kumbaga, there is a quote actually from Pope Benedict XVI about the conclave tungkol dyan. Sinatanong siya, totoo po ba na the Holy Spirit chooses the Pope in the conclave? Sabi niya hindi. The Holy Spirit does not choose the Pope. Rather, the Holy Spirit inspires, no? The Holy Spirit gives the freedom, the human freedom to each cardinal, no? To decide to vote by his conscience, no? So nasa bawat isang cardinal na ngayon kung sila ay may inspire ng Holy Spirit, maging open sila sa inspiration or not. That's why there is a possibility for wrong, in a way, quote unquote, wrong men to end up on the throne of Peter. But does that diminish the office? No. For example, sa Pilipinas, halimbawa, nag-elect tayo, kung warin ang, ay sige, Lok, sabihin mo yan, mamaya. Mag-elect tayo, halimbawa, sabihin natin 30 million tayo, mag-elect tayo ng isang sanggano na misogynist, tapos mura lang dito ng mura dyan, tapos tuta ng foreign power, sabihin natin ng mga opioids na chinito. Does that diminish the prestige, the importance of the office of the president? No. Because the office is different from the person, kumbaga. Diba? That will also come into play kapag nakita natin yung symbols ng mga best men, yung mga sinusuot ng Santo Papa, yung sinasabi ng media ng mga kabonggahan lang. Pero ibang bagay na yun. Pero may sinabing maganda dito si Luke. Sige nga, Luke, ano mo nga yan? Ayun, yung pinost ni Cardinal Pablo Virgilio David. Maganda yun yung a voter's oath. Sabi niya dito, an elector's Latin oath before casting his vote. Ito yung sinasabi nila, testor Christum Dominum qui me judicaturus est me eligere in votum quod do ilium quem secundum Deum judico eligi debere. Or sa English, I call as my witness Christ the Lord, who will be my judge, that my vote is given to the one who before God I think should be elected. Pero mas maganda sa Tagalog. Sabi niya dito, saksi ko si Kristong Panginoon na siyang hahatol sa akin, na ibinigay ko ang aking boto sa taong sa harap ng Diyos ay pinaniniwalaan kong nararapat mahalal. So imagine lang natin kung yung every Filipino Catholics, ganun din yung sasabihin sa pagboto nila or yung mga cardinals during sa election. I mean, during conclave, 'di ba yung sinabi ni Father Lennon kasi kung inspired daw ba, na-inspired sila ng Holy Spirit. So doon papasok yung
ang pinili ko base sa pinaniniwalaan ko na siya ang karapat-dapat na maupo dun sa posisyon na makatutulong sa simbahan. So, parang ganun. So mabalik ako dun sa continuity na topic mo, Father. Kasi I have encounter or read sa threads, nabanggit yung social na about the three Pope, si Saint Paul II, Saint John Paul II, and the Saint Pope Benedict XVI, and eto si Pope Francis, recently Pope ng Roman Catholic. I mean, though they are different, they're interconnected. I mean, the continuity is still ongoing with this three. It explained there na si Saint John Paul II is the global missionary pope, and the second one is Saint Benedict. I'm so sorry, Pope Benedict XVI Baka naging is the the theologian, and Pagbilang Pope anghel sana. Pope Francis is the one who reached out for the poor, and then parang though there are different in their style and such, they're still interconnected. Yun lang, I just pointed out. Saka, Yeah. matanong ko lang, kasi ang Vatican II ay kay St. John Paul II lang ba? Or preceder lang siya? Or No, it started, the Second Vatican Council was convoked by Pope John the 23rd, 1960s, no? And natapos siya ni Pope or Saint, pareho pala silang Saint, Paul VI, no? Early 70s na, or before ng 70s actually. Tatawa kali ko. Ngayon, actually, fun fact John the 23rd, no? Saint John the 23rd was actually a compromise candidate. What do we mean? He was voted kasi, at least chismis, no? Yan naman ang history, puro chismis lang na si John the 23rd daw ay compromise candidate kasi iniisip ng mga cardinal electors after the great pontificates of Pius the IX, yung pinakamahaba, Pius the 11th, Pius the 12th, no? After the great pontificates of the Piuses and of Leo the 13th din, di ba? So, very yung simbahan, very tricky waters kasi world wars yun, ang daming mga naganap. Benedict the 15th din pala nung panahon. So, it's Pius the 10th, Benedict the 15th, Pius the 11th, Pius the 12th to. That time from 1900s to 1940s, very tricky, no? 2 world wars, tapos ang daming nagaganap. So ngayon, inisip ng mga cardinals, teka, paano tayo boboto ngayon? Di tayo magkasundo. What if we vote for someone na medyo matanda na wala masyadong yung mabait lang para sa lahat, ngiti-ngiti lang siya. So parang respite lang, no? So antayin natin siyang mamamatay na naman siya kaagad din. Tapos mag-e-election na tayo ulit and then came out John the 23rd ang nagtawag ng ng Second Vatican Council, no. Ato, may sinabi tulok. Ito, may nakita kasi akong post recently. Ang sabi, may our new pontiff have the dignity of Venerable Pius XII, tapos openness na katulad ni John the 23rd, zealousness na katulad kay Paul VI, serenity katulad kay John Paul I, charism ni John Paul II, intellect ni Benedict XVI, at saka simplicity ni Francis. Oh. Then, kung lahat yun pagsasamahin, holiness is given. Actually maganda Pero yan. masyadong perfect na yun Perfect nga lang, oo. Parang imposible naman siguro. Pero masyadong perfect. ang sabi nila,
usually daw, ang na-elect na Pope, yung pangangailangan sa ng panahon na simbahan. yun. Yeah. May Yes. nakita akong ganito Oo. actually na ano rin na video na explaining, for example, yung last 3 popes natin, no? When John Paul II was elected, the main problem, not just of the church but also of the world, is communism. John Paul II came from Poland, a country occupied by the Soviets, and then he was the catalyst para bumagsak yung Iron Curtain. And his teachings actually, especially in the social teachings of the church, no, yung magisterium ni John Paul II ay very firm. Then came Benedict XVI when the world is suffering from relativism, from the intellectual attacks against the faith. And from Germany. He's from Germany. That's the Hindi place. pinanganak yun. That's the place of everything. Kumbaga, no? seedbed. Oo, seedbed yun ng lahat Seedbed ng mabuti at masama sa pananampalataya natin. Kasi Yeah. doon ang galing ang Reformation. Doon din ang galing yung mga the best theologians natin. And then, itong rise ng secularism, almost doon din ang galing eh. And then, Luther. And then came Francis, no? On a time that the church needs someone to address, no, the peripheries, to address the marginalized, no. So tama yun eh, na well, at least ako naniwala akong ganun, that the Lord gives us the Pope that we need at this very moment in time. Not Doon natin makikita the Pope that we na want. talagang gumagalaw ang Holy Spirit sa simbahan. Exactly. Ako, agree ako doon kay Luke, pero ang disagree ako doon sa part na hindi naman disagree. Hindi lang fully agree doon sa pinapadala ng Diyos kung ano kailangan natin. Alexander the Tingin ko, Alexander the Sixth. hindi, ibig ko sabihin, hindi, tama naman yun na kung ano yung need ng society, ng mundo, the Lord will provide. Pero sa tingin ko, hindi siya magic eh. Na parang naka-fit na si John Paul II. No. The Holy Spirit probably, or the Spirit of Jesus, inspired John Paul to be courageous, to fight communism. Same as true with Benedict. Kasi isang bagay about the papacy na hindi na natin masyadong sabi sa chat ni basahin nga natin. Back then, siguro until the end, no? Hindi nga halos eh. Siguro until i-research na lang pads noon kung kailan natapos yung pagkakaroon ng papal states. So until then, That was the ang Pope ay time of Pius IX, 1800s, late 1865, mga ganun. Kasi So yan. before that, may tinatawag pa tayong Christendom. Yung notion ng Christendom during the time ng medieval ages, ang pagkaintindi ng Europe, no, ng Christian Europe, kasi nga naging Kristiyano na yung dating Roman Empire. Ito medyo sabog lang itong part na to kasi kumbaga i-cherry pick ko na yung mismong major themes eh. So from the Roman 1870 pala, Empire, 1870 natapos ang Papal States. Oo, sige. So from the Roman Empire, dumating yung revolution na dinala ni Jesus Christ. Sinila yung Christianity. I mean, yung revolution dito, hindi yung revolution na Pero, I mean, the phenomenon na sinila ang Christianity, although, yeah, it's divine, it's sacred, pero this sacred entered the human, the filthiness of this world. So, it has really become a human thing, no? Naging part siya ng society. Then from that Roman Empire na pagan, naging Christian yun. Eventually, the whole Europe became Christian. This Christian Europe, they really intended na yung gawing literal yung kingdom of God. Kaya nagkaroon ng Christendom.
And in a way, in a way, during the time, the Pope is no longer a mere spiritual leader. Emperor siya in a way. So may tinatawag siya dati na ano plenitudo potentatis o potestatis. The plenitude or the fullness of power ay binigay sa Santo Papa, no? Kaya nga ang daming titles nun. Kaya nga yung by the time na nagkaroon ng tinatawag nating Holy Roman Empire, na ang emperor, kumbaga talagang fully Christianized yung Roman Empire. Mababasa niyo yan sa mga history books natin nung high school tayo, si Charlemagne. No? Ibig sabihin ng Charlemagne kasi sa French ay Charles the Great. So siya yung unang Holy Roman Emperor. So literal na talagang ginawa nilang physical yung kingdom ni Jesucristo dito sa lupa. Hindi yung sa Davao yun Pero eto na nung lumawig na yung panahon, dumating yung revolutions, nag-rise yung laity during the time nila Descartes, nila Malebranche, nila modern era, no? After ng medieval ages, bumagsak yung system, scholasticism and everything. Dumating yung modern ages, nag-rise yung mga laity. Kaya makikilala nyo si Machiavelli, si Thomas Hobbes. Diyan na nagsimula ngayon yung anti-clerical movement. Nagkaroon na kung ano-anong klase ng gera, pinagpapapatay lahat ng mga pare, lahat ng mga obispo. Kasi nabasa nila yung Leviathan ni Hobbes, yung The Prince ni Machiavelli. So nagkaroon ng ganun. Naging masama na yung simbahan, no? Kasi nagkaroon na ng ganung notion. And even until now, Pads, nagpe-perpetuate yan sa mainstream media na ang simbahan ay masyadong makahari. Kaya buti na lang may mga leaders na nagsusuot ng simple, no? Unlike nung ikukumpara na nila ngayon, no, na may mga taong fixated pa rin daw sa past, na hindi na naka-move on, gusto nila maging emperor pa rin sila, maging hari pa rin sila, without them knowing actually the rich symbolisms of what is being worn, what is being done. We are talking about centuries of unbroken tradition, and the tradition here is not something bad. It's something na minana natin. Itong kwento ito, kaya ko na nabanggit kasi the story of papacy, dumaan siya from the simplest, mula sa isang no read no write na mangingisda na taga Bethsaida. Eventually, it was translated. So kaya hermeneutics is translated basically as, the meaning of hermeneutics is actually translation. No? Yung pagpapasa, yung paglipat. Yung continuity na sinasabi natin dito, nagkaiba-iba minsan ng forma, pero hindi na bago yung pinakabuod, yung pinakalaman. And it all goes back to that simple fisherman na pinamanahan ni Kristo nung susi ng langit, na si Pedro. So, may time na yumaman si Pedro, may time na si Pedro ay nasa tuktok ng mundo, and the time na kailangan niyang bumaba ulit para magmisyon, para magturo. Yung mga pinagsasabi nila, look, napakaganda nun kasi yung sabi ni Anmer kanina na si John Paul was a missionary in a sense na ang tagal niya kasing naglingkod, no? Allergic na nga media dyan sa word na reigning The longest reigning pope. Kasi hari, reigning Pero reigning in Christianity is differently translated. When you say about reigning or leadership, it's always about service, servant leadership. Kaya kapag sinabi, walang issue ang mga Katoliko noon, at least 1950s, 1960s, pag sinabi mong reigning pope, sino ang reigning pope? Sino ang serving pope? Ngayon, kailangan mo nang linawin yun kasi emperor-like kapag So, tulad yan,
Saint John Paul II lived long enough to really reach out to the whole world and to bring the message, no? Then, ang isa sa mga highlights nun, talagang tinapol down niya yung communism to the point na hindi naka-recover. And it shows to the world the real story of communism na it's not really sustainable. It's not really the solution to our societal ills, to our economy. It does not work. That's the bottom line. Mga With- current crisis. Yeah, communism does not work. And you have here, yung sinasabi ni Father Lennon, yung relativism. It's something na nagsisimula siya sa academic circle. Pero alam niyo naman kasi ang mga academics, when they begin translating it to our daily living, doon na natin nararamdaman yung impact. Dati, ang values natin, in a way, may pagka-absolute siya. No? Ang pagmamano sa magulang, ang po at opo, ang paggalang sa matatanda, ang paggalang sa parents. Ngayon, meron, hindi. Pwede palang hindi kasi respect is being earned. Hindi siya. So ito, produkto to ng relativism. Dati hindi natin question yun. So ito yun. Ito yung mga sinasabi natin na hindi natin yun napapansin. No? Until ito, yung mga woke. Mga anak lang yan, mga apo na nga yan halos ng tinatawag na relativism. And during this time, Benedict stood up for the doctrine of the faith. Kasi yun ang unang magiging casualty sa mystical body of Christ, sa simbahan. If it's not being addressed properly, directly, or worse is mauwi sa kompromiso kasi naandyan na. Wala tayong magagawa. So ang gagawin natin, damage control, which is laging ginagawa ng gobyerno. Anyway, not necessarily the Philippine government, of course. Pero that's what leaderships across the world do. Nandyan na, reactive na lang. No, but Benedict, he saw it from a distance eh. And he is naturally a teacher. With all the books he has written, all of his essays and homilies and all, may isang siyang homily, I think it was in Regensburg, that really sparked controversy and people were actually hated him, literal. And he stood by it. So, during the time. And ang ganda sabi ni Father Lennon, yung when the time of Francis, dahil ito yung gusto ko lang kunin tong segment na to as an appreciation also for Pope Emeritus Benedict. The capability of the church, no, not only of Pope Francis, of the church, as tayong lahat, hindi lang ng mga obispo, ng mga lahat tayo, we were able to look at the peripheries. Kasi Benedict held the fort. Napatibay niya yung sentro. At dahil stable yung sentro, nagawa natin mag-reach out ulit sa peripheries. Kasi solid na ulit yung pundasyon eh. Kaya nga yung Youth Catechism, yung UCAT, yung pagpapalakas ng Catechism of the Catholic Church, the clarification of our vocation as Christians, we are all called to love, no? That's the point of papacy, no? Yung ang point ko na naman, kaya nag-disagree lang pala ako kanina. Pero kaya nga sinasabi ko, it's not full disagreement. The Lord grants grace for these old men, actually. These are old men we're talking about. They were being elected late 60s, in their 70s, almost 80 na iba. They were serving before 80. Yun ang nasa Apostolic Constitution. Pero we are talking about late 60s here, 70s. Dito pa nga lang, 30 pa lang ako. Kung ano masasakit sa akin. Diba? Well, given the signs of the times. Pero they are being given that grace to act accordingly, to rise to the occasion, to really respond courageously kung ano yung hinihingi ng Panginoon sa kanila. I think
it's a healthier way to view papacy in that way, no? Hindi siya magical, hindi siya, wag nating makita sana yung papacy na parang si Gandalf or isang old sage na parang I know everything and I can cure the problem of this kingdom or this locality. Hindi ganoon. May post nga may kaibigan ako doon na parang sabi niya doon na kaya pala kabataan ay pag-asa ng bayan kasi mga matatanda ang sisira. Hindi hindi siya sa ganong way makikita. Ewan ko, alam nila kung sino nag-post nun. So, may wisdom sa age, no? Pero the age here is, sabi rin naman sa Bible, it's not the age of this world. So literally, it's not also the age being old, but rather aging, maturing in the spirit. So, yung isang last na point, yung may nagsabi kanina na napaka-ideal naman no na kailangan may zeal ni Paul VI, may docility ni John the 23rd, may piedad ni Pius XII. I mean, all of these are possible kasi we don't really know what's going on in the head and in the life of a pope. These pope are immersed in prayer. I mean, without prayer, they will not be able to make it. Francis won't even make it this long. So it is prayer. It is the grace of God. It is the life of the Holy Spirit that sustains them. Kaya sa tingin ko, kaya may wisdom, kahit sabihin nilang yung mga against sa Catholic faith, may wisdom kung bakit Holy Father ang tawag natin sa Pope, no? Bakit Santo Papa. Kasi it's not by their own right. They are being made holy by the Spirit and at the same time by the prayer of the people of God. Kaya nga, hindi ka na Pilipino, hindi ka na Argentinian, hindi ka na Italiano. You belong to the church. So you are just as Mexican as the next Asian or the next Jamaican or Nigerian. I mean, ganun ka universal, kaya siya Catholic. Yun nga sa John Luke yung pag-usapan natin itong next na part na yan, there are so many rich traditions sa papacy na dinemonize no, ng media, no, especially the anti-church media, no, dahil gusto nila i-push yung kanilang mga political agenda and most of the time, yung agenda nila ay contradicted ng simbahan, ng values ng simbahan. So, what they will do, they will attack the church. No? And one of these, ang mga casualties dito is yung long-standing traditions natin sa Catholic faith na hindi yan talaga yung tunay. Kasi si Peter naman, hindi siya nagsuot ng tiara, Father Lennon. Hindi siya nagsuot ng fanon. Hindi siya nagsuot ng mga buburdahing mga damit. So, please enlighten us on this part. Bakit ganon? Bakit may ganito? No, baka naman kasi years and centuries na iningatan silang maigi ng mga sakrista ng Vatican, kaya pwede pa silang gamitin. At hindi sila pinatahi lang. Kesa naman magpatahi ka ng sobrang plain just to push your own agenda. Ano ko lang yun. Mga personal notes, no? Parang ganun. Kayo, your thoughts on that and yung mga comments ni Luke kanina. So, please, yan. Yung magandang dito si Luke, yung mga traditional symbols. Anong ayaw? Ayaw mo. Teka, sige, lang muna, mga fun facts muna bago natin ituloy itong usapan na to. Yes. Sabi niya. First, nabanggit ni Russell kanina yung na John Paul II reigned. Well, the term reign muna pala. Alam niyo ba, na kapag ewan ko kung sa lahat to ng pontifical universities pero dahil graduate akong pontifical university, yung diploma namin, ang nakasulat doon el año no sé qué, el Papa Francisco felizmente reinando. So, Pope Francis happily reigning. May bahaging ganon. Tapos,
sabi ni Russell kanina, John Paul II reigned for a very long time. He is actually the second longest reigning pontiff. 26 years, pre. 26 years. Ang pinakamahaba, si Pius IX, 31 years as Pope. Si John Paul II was, I think, 50-something nung siya ay na-elect noong 1970s. And then Benedict XVI was one of the oldest, not the oldest, but one of the oldest at the time of his election. He was 70-something, 78, 79 if I'm not mistaken. So, yun, mga ano lang yun. Fun facts, no? So, dahil ayaw ni Doc Luke na siya yung mag-discuss ng mga symbols, ako na lang, tapos mag-bat in na lang kayo, no? So, there are symbols, no, nung papacy, nung pontificate, no? These are symbols, visible symbols na sometimes maririnig ninyo, especially sa mga non-Catholic media outlets and worse, Catholic media outlets na halata mong mayroong certain agenda, no? Na parang sinasabi na, that's outdated, that's regalism, no? Na it harkens back to the monarchic idea of the papacy, which actually is not. Kasi though they may seem to be regal, they actually have a very important, very beautiful symbolism behind them. For example, one of the most criticized, yung red shoes. Red shoes ng Papa. Now, after Saint Paul VI, no? Saint Paul VI used the red shoes. I think John Paul I din ata. Saint John Paul II, I think, used brown shoes ata. And it was Benedict XVI who favored again the red shoes, no? Because of the symbolism, although sinasabi ng mga, especially ng mga media, na yun daw ay dahil sa kayabangan, grandeur, fashion sense. Sabi nga nung isa, nung namatay, natatanda yung namatay si Pope Benedict, ang isang headline ay, one of his legacies is his fashion sense. Diba? Ikaw lang yan. Anyways, the red shoes is not actually just because of a fashion sense. Red was chosen to symbolize something. Dati, ang suot ng Santo Papa, katulad ng mga kardinal, ay red to symbolize martyrdom. That means that cardinals, especially the Pope, no, the Bishop of Rome, parte ng trabaho nila na maging handa sila na humarap sa martyrdom. Na kapag dumating yung panahon na mayroong tyrant, no, na magsabi, ikaw, i-renounce mo si Kristo o hindi. O ikaw, babaguhin mo ang doktrina ng simbahan o hindi. O papatayin kita. Dapat handa siyang tumindig at magsabi, sige, patayin mo ako. That is why they wear red para ma-remind sila. Now, later on, nagkaroon ng change, no, na inadapt ng Santo Papa yung white na sutana, no, to symbolize baptism, to symbolize purity. Pero na-retain yung red na shoes. Now, again, it's not because of the grandeur, the fashion, no, kaya red yung shoes. It's because of that symbolism of the martyrdom. And before ninyo sabihin, naku, symbols lang naman pala yan. Symbolism in the Catholic Church is very, very, very important. Why? Because in the Catholic faith, the visible and the invisible works together to grant us grace. No? Makita natin sa sacraments. Why do we use water, for example, sa baptism? Why do we use bread and wine sa Eucharist? Bakit tayo may mga bulaklak sa simbahan? Bakit tayo may mga kulay? We are a very visual, we are a very symbolic people. No? So very important yung symbols. Hindi natin pwedeng i-chepwera yan kasi lang, symbols lang naman yan, hindi naman yan essential sa pananampalataya. No. Ayun nga, tama to, sabi ni Russell. So because for the longest time,
we survived by symbols dahil sa persecution. Yeah, the fish was a code ng mga sinuunang Kristiyano para sa pangalan ni Kristo para hindi sila mahuli ng mga persecutors. No? So, yung mga symbols, very important. So first yan, yung sapatos, no, the red shoes. The second symbol of the papacy that the papacy have is the ring of the fisherman na tinatawag, no? Yung ring ng fisherman is the symbol of that pontificate din. Dati, yun ang nagsisil, no? Wax, tapos itatatak yan. Yun yung nagsisil sa mga official documents. Kaya nga, it was given or it is still given to the Pope, no, at his installation, or dati ang tawag doon coronation, but now it's installation. And at the time of his death or his resignation, it is destroyed, no? Dati para i-symbolize, para mapigilan yung mga forgery. But now it's because it's a symbol of the end of the pontificate. Now, why does he have to have that ring of the fisherman? Bahil bang ngayon para maganda lang sa kamay? Para lang may gold siya? So dapat ba hindi na lang gold? Dapat ba copper na lang? No. The ring of the fisherman symbolizes that his office is not a personal property. It's an office of the fisherman. Who is the fisherman first? Peter. No? Peter, to whom Christ said na you will become fishers of men. No? So it's about the vocation of the Pope as the head, no? The presider of the College of Bishops, of the fishermen, the College of Fishermen, kumbaga. So that's the ring. May itanong dito, Ay, go. kapatid na Lennon. Ano po yun? Sasagutin po ni brother. I mean, bakit pontiff yung tawag sa mga people, service ring, anong tawag doon? Kasi pontiff, Yung pontiff, yung pope. pontiff is pope. Kapag adjective, pontifican, Pontifican, kal. bakit yun ang tawag sa kanila? Napasubukan dun pansa. Oo nga eh. Hindi, ang I think historical... pontiff is... Sige, go. Go lang. Hindi, basta naman. Ang historical connection niya actually, kasi ang term talaga, no, is Pontifex Maximus. So, Supreme Pontiff, yun talaga, isa yun sa mga titles ng Pope, no? Marami siyang titles, Patriarch of the West, Vicar of Jesus Christ. Sa mga titles niya, Supreme Pontiff. Ang origin niya na hindi Kristiyano actually. Ito na naman tayo, baka may magsasabi, yun pala, ibig sabihin pala, mga pagano kayo. Ang origin niyan, yan ay nanggaling sa Roman Empire, no? Yung religious office ng Pontifex Maximus, it was traditionally awarded to the high priest ng Roma and later on to the emperor of Rome. Meaning ng Pontifex Maximus, the greatest Maximus, Pontiff, bridge builder. Di ba? Ang ganda nung symbolism. So, ibig sabihin, hindi siya dahil siya yung supreme. Rather, dahil siya yung greatest builder of bridges. Nung Roman Empire times, that was actually literal. Kasi yung Roman Emperor yung gumagawa ng mga bridges. And also, because the ideology of the Roman Empire is that when we conquer you, we also conquer your gods. So, dadalhin sa pantheon yung gods ninyo. So, magiging gods yun ng Rome. So, in a way, they build bridge, religiously speaking, spiritually speaking, para mag-bridge yung civilizations. Later on, when Rome fell, because the empire transferred the capital from Rome to Constantinople, Rome became a desolate place, a backwater city. Ang natatangi lang na nag-save sa kanya dun sa city of Rome ay yung Pope, no? He became in a way both a civil governor and a spiritual father for the city of Rome, for the diocese of Rome.
So, sa kanya na rin, namanan niya na rin yung title na Supreme Pontiff. And now, as Pontifex Maximus, the popes are spiritual builders of bridges, no? For the church. Yung symbolism ng bridges, di ba? Nabanggit kasi ni Ambo na ang title daw ng Santo Papa ay Pontifex Maximus, no? Latin term for the supreme bridge builder, yung nasabi ni Father Lennon. Dakilang tagapag-ugnay. So sabi dito ni Ambo, kasi ang calling daw nila kung sakali na maging Santo Papa, not to build walls but to build bridges of goodwill among people, no? Kasi sila yung magiging tagapag-ugnay ng Diyos at ng tao. Pero anyway, kaya idol ko si Ambo eh. No? So Parang tropa lang. Pero speaking Sana of talaga. titles, sana talaga maging Santo Papa yan si Pope Ambo. Hindi, joke lang. Nangampanya ka, bawal yun. Hindi, joke lang. Ang image daw Pero natin kay God is Jesus Christ, the God who walks with humankind. No, parang yung footprints in the sun. Kasama natin ang Diyos. Footprints in the sun. Isa pa kasi to be Catholic is to be universal, no? Yeah. To be Catholic is to be truly inclusive. Yan, so dapat tanggap natin lahat. Especially kung ang Pope great architect. Ma-change topic ko kayo. Ay, go. I am thinking about Saint Clare kasi of the Assisi. Di ba meron siyang dalawang pope during that time, dalawang pope yung nag-reign or dalawang pope ang tinalaga? Tapos nung nabuhay siya, dalawang pope na abutan niya. dalawang pope na sabay. Hindi, namatay na yun. Kasi kasabay na si St. Francis eh. Si Innocent III, namatay niya. May pope daw sa Rome, Baka may hindi si pope sa Saint Clare. Italy. Baka hindi si Saint Clare. Sino ba yun? Baka hindi ba Saint Clare yun? si Saint Catherine of Catherine. Siena. Catherine. Si yun eh. Basta si. Si Catherine of Siena, hindi dalawa yung pope. Yung pope ayaw umuwi sa Rome. Kaya pinagalitan niya. Tama ba yun? Kinausap niya kung pwede daw ba bumalik sa Roma. Kaya ang history Kasi, nun, before Sa nun, ang history nun, actually dyan nagsimula ang decline ng papacy in temporal power, I think it was Urban the 8th, Boniface the 8th ata yung papa nun. Nagkaroon sila ng laban nung king ng France. No, may away silang matindihan to the point na may sampalan. Papatay daw siya. May sampalan daw na naganap eh. Yun ang sabi ng mga historian. Hindi yun proven pero sabi nila may sampalan. Sinampal daw yung Santo Papa. Di ba? Ganun kalupit. The Pope Sa mga after his death, yung next na Santo Papa, as a type of reconciliation, ginawa niya, tumira siya sa city ng Avignon. Yun ay nasa south ng France. No? But by that time, it is not part of the French kingdom. It was actually part of the Holy Roman Empire actually. Tapos later on, binili na lang yun ng Santo Papa. No? Hindi, actually, kusang loob yun. Binili lang yun. Yung una nun, yung unang Santo Papa na tumira doon, it was actually a decision para lang mas malapit siya dun sa France, para mas madali yung diplomatic relations, para ma-smoothen out. Kasi grabe nakalala yung away nila. Ang away na yun dahil lang yun sa pera. Yung French king gusto lang niya ng mas malaking tax. Anyways, so tumira siya doon. Yung sumunod sa kanyang Santo Papa, sabi mo, parang maganda dito. So nagstay siya doon, obispo siya ng Roma, pero doon siya nakastay. To the point na sabi Summer residence, di ba? Summer residence? Actually, hindi eh. Hindi nga kanila dati yun eh. By the time, I think of the second Avignon Pope or the third Avignon Pope, sabi niya, teka, maganda dito, bilhin ko nga to. Binili niya dun sa Marquis o sa kung sino mang noble na may-ari nun. So, naging exclave yun ng Papal States. No? And then from then on, the popes resided sa Avignon. Wala na sila sa Roma. So, ang scandal nun is that bishop ka ng Roma pero wala ka sa Roma. Ikaw rin. Nagkataon din na ikaw yung duke, actually duke kasi ang duchy kasi ang Papal States eh. Ikaw rin ang duke
ng Papal States. Pero wala ka doon sa heartlands, kumbaga. Nandun ka sa Avignon. So yun yung naging issue. Tapos dumating yung bubonic plague, di ba? So, ang daming nangamatay. Nandun sa Avignon yung mga Santo Papa nun. And then came the time of Catherine of Siena. Pagkagina. Mayroon na actually sense yung mga Santo Papa no, parang kailangan ko na atang bumalik sa Roma. Kaso nga lang, dahil entrenched na sila sa Avignon, nandun lang yung mga offices, lahat ng 90% ng mga kardinalis mo ay mga French. So Yung parang, Curia nandun na. mahirap nang umalis doon. Imagine that, kung hindi siya nakabalik ng Roma, napaka-French na simbahan natin yun, promise. And then, Catherine of Siena convinced the Pope, hindi ko matandaan kung sino na yung Santo Papa noon, pero kinonvince niya, bumalik ka ng Roma. Bumalik ka ng Roma, bumalik ka ng Roma. Anyways, at the end, na-convince niya yung Santo Papa na bumalik ng Roma. However, ito napapasok yung sinabi ni Anne Mary dun sa two popes. Namatay kasi kaagad yung Santo Papa na yun. Namatay ng mga ilang taon lang o ilang buwan lang nakakalipas. At his death, eto na, conclave, di ba? So the cardinals are there in Rome. The people of Rome do not want another French pope. Do not want another pope who will go back to Avignon. So, ang ginawa nila, sumugod sila, pumasok sila doon sa, hindi ko alam kung nasa Sistine Chapel na sila noon, pero kung nasan yung conclave. Tapos, pinilit nila yung mga cardinals, trineten nila yung mga cardinals, you will elect either a Roman or an Italian. So may threat, no? So yung mga cardinales, bumoto sila. Actually, yung binoto nila hindi cardinal eh. Bumoto sila ng isang obispo na Italiano. Later on, it turns out na medyo yung naboto nila, medyo rough, kumbaga. Medyo autocratic. So may ilang mga cardinals na tumakas sa City of Rome. Tapos nag-ipon-ipon ulit sila. Tapos sabi nila, it was an election under duress. So hindi siya valid. So between themselves, yung mga tumakas na cardinals na yun, they elected another pope. And that pope installed himself sa Avignon. So nagkaroon ngayon ng, actually hindi siya anti-pope eh. Yung term historically is the Roman obedience and the Avignon obedience. So namatay itong dalawang papang to, nagkaroon sila mga tagapagmana. Ang problema mo kasi nagkaroon ng mga politiko, no? So, syempre yung French king, dito ako sa nasa Avignon. Yung Holy Roman Emperor, dito ako sa nasa Roma. So, magkaroon niya ng political influence, no? So, may dalawang claims, kahit mga santo, yung mga santo natin na nabuhay sila that time, nagkawatak-watak din sila. Meron sila, okay, din ako sa Avignon obedience. Doon ako sa Roman obedience. Ito na pinaka naging malala. Kasi because of that schism, because of that scandal, may mga cardinals from both sides. No? Kasi natagal na eh. May nagmana-mana na ng hindi lang isang generation ng Santo Papa eh. Nagmana-mana na. So nagkaroon ngayon ng both sides na cardinals. Nag-meeting sila sa Florence. No, sabi nila, teka, kailangan nating i-resolve ngayon ang sitwasyon ng simbahan. Hindi pwedeng ganito to. So sabi nila, para i-resolve natin to, una natin gagawin, i-depose natin yung Papa na nasa Roma at yung Papa na nasa Avignon. Tapos magbobotohan tayo ng bagong Papa. Ang problema nila doon, paano nila i-enforce yun? So hindi nila na-enforce yun. So nagkaroon ng tatlong Santo Papa at the same time. Historically, yung tawag doon is the scandal of the three popes. Oo. Paano to na-resolve? In a way, napaka nito, pagka binasa mo lang siya sa history, kung nandun ka rin, sinasabuhay mo yung time na yun, mawawalan ka rin ng pananampalataya eh. Pero now, going back and reading kung paano siya na-resolve, I think it's a way of the Holy Spirit din eh. Kasi, organically na lang siya na-resolve eh. Na bumalik lahat sa Roman obedience eh. First, for example, yung Avignon obedience, no? Yung nagsimula yun, yung kanyang mga political backers ay nagsimulang kilalanin yung Roman obedience. To the point na kinailangang tumakas
nung Santo Papa ng Avignon from the city of Avignon to here sa Spain actually, kasi yung second to the last Avignon Pope was a Spaniard, si Benedict XIII. Papa Luna tawag namin dito kasi Luna apelido nun eh. Tapos tumakas siya dito dun sa isang isla tinatawag na Peñíscola. He was under the protection of the King of Aragon. After his death, mayroon lang 3 siyang kardinal. Nagbotahan sila sa isa't isa. Inoto nila yung isa. So, yung isang yon later on, nung nakita niya na yung King of Aragon ay nakikipag-reconcile na rin sa Roma. So, siya na mismo yung nag-abdicate. Tapos, as a result, ginawa siyang cardinal nung Santo Papa na nasa Roma. Yung nasa Florence naman, later on, namatay din yung linya na yun organically. So, nag-abdicate din yung Florence obedience. Yun yung history nung tinatanong ni Anmir na very fascinating yung history na yan. Sige, look. So may apostolic succession din yun. Oo, pre. Actually, sa history, yung 3 yun ay binibilang. Hindi sila anti-popes. Kasi yung mga Hindi sila anti-popes... tinanggal. Oo. Yung anti-popes Hindi pala, sila tinanggal. just to clarify. Pero yung mga kinonsecrate nila na obispo, pa rin, obispo pa rin. Valid yun. Valid. Parang yung dun sa sa Vietnamese bishop na valid yung mga niya, consecrations niya. Anyway, na-resolve naman siya. Pero magulo nga yun. Gulo naman 3 Santo Papa at the same time. Pero hindi sila anti-popes kasi yun pala, just to clarify yung term, anti-popes were the people who claim the chair of Peter without being canonically, that is legally being rightful kumbaga doon sa there were a ton sa history ng simbahan. Pero yung doon sa Scandal of the Three Popes, actually valid silang lahat. ba't nakalista rin yung mga anti-pope? Like, anti-pope John the 23rd. Mga ganun kuwari. May isang anti-pope, yung John pala. Actually, fun fact, hindi ko na matandaan kung sino. Pero may tinalunan eh. Kaya actually wala talagang 23 popes na John. Kasi may isa na anti-pope na hindi bilang. Hindi ko alam kung si 21, kung sino man yun. Basta may isang John na hindi bilang. So meron lang talagang 22 na John. Although John the 23rd na yung bilang natin. So lang yun, fun fact lang. So paano na consider na anti-pope? Anti-pope ka. Elected din sila ng cardinals? Kasi ang pagkakaalam ko parang yung mga cardinal na hindi nakarating kunwari during conclave. Tapos sabi nila, dito na lang tayo, mag-elect na lang tayo kasi magkakalapit tayo. Pwede kasing ganun. Ang pinaka nag-ano lang sa anti-pope is that yung election niya is not canonically recognized sa simbahan. For example, conclave, di ba? Yung sinasabi mo example, look. Sa conclave, bawal ang proxy votes. Kailangan mong personal na pumunta doon sa place ng conclave, no? Not necessarily sa Roma kasi depende yun sa kung saan talaga. Ngayon lang yan laging Sistine Chapel eh. So, kailangan pumunta doon. May mga pagkakataon nga na gano'n na may mga cardinals na hindi ako pupunta ng Roma. Mag-meeting tayo dito tapos tayo mag-elect. Doon pumapasok yung non-canonical kasi hindi yun yung official na election. Kumbaga, kadalasan dito sa mga anti-popes na to, ito'y influenced ng mga political influence, no? Monarchies, Oo, ayoko ng Santo Papa na yan kasi kasi kontra yan sa aking bansa. Yan ay pro-French. Yan ay pro-German. So, mag-i-elect ako ng sarili ko. So, sa simbahan, sa history natin ng simbahan, hindi natin na-recognize itong mga false claimants na to, no? Na dahil hindi sila legitimate, hindi sila canonically elected, and then also, laging may nag-appear to kung kailan yung mga very rocky stages
no, sa history ng simbahan, no? So, yan ang ng mga anti-popes. Anyway, balik tayo doon sa papal symbols. Yung sa Okay. tiara. I mean, continue mo na. Ako ba? Akala ko ikaw na Lok mag-aano ng tiara. May tanong pa naman sana ako Ay, about sige. sa Pope. Go. Sorry, Luke. Kasi, nakita ko, na-encounter namin, merong, yung head ng church, ng Coptic church, ay Pope ang tawag. Mhm. So, bakit Pope? Bakit Pope ang tawag sa kanila? Historically, hindi naman lahat, pero karamihan ng mga obispo dati, Pope ang tawag, no? From the Latin Papa, Father, no? Because the bishop is the father of the diocese of the local church, no? So, historically, almost lahat sila tinatawag na Pope. Later on, sa progress ng history, mas na-identify sa Bishop of Rome yung term na Pope, no? Because he presides in charity niya, sabi nga ni St. Ignatius. He presides in charity the church. So, na-coalesce sa kanya yung title na Pope. Now, the Patriarch of the Coptic Church retained also that title, no? Kaya mayroon din silang Pope. So, yun yung historical Yung iba kasi naging Mar na lang, di ba? naging Mar Mar. Rojas. Mar Rojas. Hindi, pero totoo, di ba may mga Mar yung title ng Patriarch nila. Hindi ko alam ano yan. Mar Maro. Ikina. Maronay tata, yan Marikina. Sige, going back sa tiara. Papal tiara is the three, kung maano ninyo yung crown na may tatlong corona magkakapatong-patong. Parang oblong na ganyan. Trirenium. Yung trirenium na tinatawag. Tapos katulad ng mitre, meron din siyang dalawang lapets sa likod, no? That's the traditional symbol of the papacy. Now, history. Ginamit ba yun ni St. Peter? Siyempre hindi. Later on na yun, nag-evolve sa simbahan yung paggamit ng trirenyo nung papal tiara. What does it symbolize? No? There are two school of thoughts, kumbaga. Yung isa, mas pinifavor yun ng mga nagsasabi na, ano lang yan, regal lang yan. Tsaka yan, dapat di na yan talaga gamitin kasi ano lang naman yan, tawag dito, pang monarch lang yan. Yun ay yung idea na yung papal tiara signifies the Pope's temporal and spiritual power. No? Temporal, so yung kanyang power as a governor, as the king of a state, dati known as the Papal States, now as the Vatican City State. And then his supremacy as the pastor, as the Pontifex Maximus nga, di ba? So, and then atop is the authority of Christ. Kaya tatlo yung corona. Another explanation which I think is much more fitting sa symbolism nun is that it symbolizes actually the three offices of the Pope na sinishare niya sa lahat ng Kristiyano actually na binyagan. Dahil sinishare din natin yun kay Kristo. That is, priest, prophet, and king. No? So yung trirenyo na dati sa mga ang last hanggang ngayon just to clarify pala, hindi ipinagbawal ng Second Vatican Council ni kahit na sinong Santo Papa ang paggamit ng papal tiara. Ang coronation ng Santo Papa ay hindi pinagbawal. So pwede pa rin. It's just that actually Paul VI was the last to use it, no? And then famously, he donated it. Binenta niya yung kanyang papal tiara na actually regalo sa kanya ng people, no? Ng mga tao ng Milan, kung saan siya galing, kung saan siya dati niyang archdiocese. Niregalo sa kanya yung papal Benta tiara na lang niya. natin sa UN kasi para bigay natin sa may hirap. Binenta niya yun para sa mga mahihirap. Very familiar, no? Pero ang bumili nun actually,
Ang bumili ng mga American Catholics, kaya yung papal tiara ni Paul VI ay nasa Washington DC sa Basilica of the Immaculate Conception. Tapos yun pa pala, yung mga papal tiara na Familiar yun, yung words. hindi yun actually pinapagawa ng Santo Papa na, teka, kumuha ka nga dyan ng pera tapos pagawa natin. Karamihan sa mga papal tiaras na nag-exist up to today ay mga regalo. No, kahit nga si Pope Francis, alam ko meron siya, si Pope Benedict, si Pope John Paul II, na regalo sa kanila ng, yung kay Pope John Paul II, niregalo yun sa kanya ng Poland. Yung mga tiaras na, meron yung isa yung paper mache na tinatawag, paper mache tiara. Kasi dahil mabigat yon, hindi. Ang history pala nun, tumakas yung Santo Papa sa Roma kasi may gera. Tapos, nung namatay siya doon, so nag-elect sila ng bagong Santo Papa, wala sa Roma, so walang tiara. So, ginawa nila, gumawa sila ng paper mache, tapos, nilagyan lang nila ng counting stones, tapos yun na yung kanilang tiara. Nag-exist pa yun, actually, yun na nga madalas ginagamit dati kasi mas magaan yun eh. So, hindi siya not necessarily precious materials, no? And not necessarily na yung Santo Papa yung nagpapagawa nun. Kadalasan nire-regalo lang sa kanya. Yung nandyan na, ginagamit lang nila. Meron tinatawag Palatine, regalo ng Palatine cards sa halimbawa, Palatine tiara. Then you have yung kay Paul VI, yung mukhang bala ng kanyon. So, yun yung symbolism nun ng papal tiara. And then, sa coronation or rather sa installation ni Pope John Paul I, yun yung first na time na hindi ginawa yung coronation. So from the time of John Paul I until Pope Francis, hindi na nagsusuot ng tiara ang mga Santo Papa. Pero up until Pope John Paul II, sa kanilang coat of arms, nandun pa rin yung papal tiara. It was actually Benedict XVI. Ito ang laging binakalimutan ng mga liberal media. Hindi nila na si Benedict XVI actually nagpalit. Tinanggal niya yung papal tiara at tilagay niya ng mitre. Although meron pa rin tatlong bands para maalala yung three offices nga. No? So si Benedict XVI ganun, sinundan ni Pope Francis. No? So yun yung history ng papal tiara. Ayan, dami nating na-cover sa ating kwentuhan. Meron pa yung coins, 'di ba? Yung sa Yung pag libeng. namatay sila. Oo. Sa libeng, 'di ba, bago i-close yung ataud. Wala na yata, no? Hindi ginawa pa rin. Binago lang niya yung tatlong ataud. Naglagay pa rin doon yung document, yung kanyang lahat ng documents na sinulat niya during his papacy. Tapos yung coins, no? So isang coins bawat isang taon ng kanyang reign, ng kanyang service, no, as Pope. Kumbaga yan yung parang pinakasahod niya, 'di ba? Gold coins bawat taon, tapos silver coins ata bawat buwan. So, kung 8 years and 3 months, so 8 gold and 3 silver coins to. Yun? That's a very traditional, masasabi natin in a way yun. Nanggaling yun sa tradition ng mga monarchy. Yun talaga, oo. Pero, in a way, yun din yung sinasabi ni Luke, na yun ang pinakasahod niya. No? So, yung pinakasahod niya ay makukuha niya na doon sa libing niya ng Santo Papa. Kumbaga wala silang sahod, pero makukuha nila yung sahod nila at the end na papasi nila. Yeah. Actually, at the death of Pope Francis, alam ko ang Lump sum. pera lang niya, 200 euros ata. So, that will be what? Sa Philippine peso. Pambili mo lang yun ng isang Teka, let me, 12,000 pesos lang. 12,600 pesos. Yun lang ang pera niya. Yun lang ang cash niya. Yun lang ang ipapamana niya sa mga Hindi niya nga pinamana kasi ang pinamana niya yun sa mga sa bilangguan .
Meron pa ako naalala yung Cadaver Pope. Poponorius. Si Formosus. Formosus. Nakalimutan ko na yung nun pero point lang nun, yung sinaksid niyang Pope, pina-exhume niya yung katawan, pinaupo niya sa trial, tapos kinondemn niya Ang ano kasi, para i-depose as Pope. ito ay, kung di ako nagkamali, si Pope Formosus yung nakondemn, tapos yung nag-condemn ay si Pope Stephen the something. Yan actually ay, again, as usual, dahil sa political pressures. Kasi yung Holy Roman Emperor, kaaway niya si Pope Formosus. So, namatay na yung tao. Ang naboto, medyo friend niya, yung bagong Santo Papa. So, pressure niya ngayon yung friend niya na, teka, gusto ko na i-cancel mo lahat ng I-strip mo yung ng tinuro, lahat ng mga sinabi ni Formosus para hindi ako maapektuhan kasi karamihan sa mga sinabi niya laban sa akin. Ngayon, according to the law, ito in a way Dinamitan pa nga nila din. in a way legal din yung very rin yun, legal din. Kasi according to the law, hindi ka pwedeng mag-condemn ng tao, hindi ka pwedeng mag-judge ng tao pag wala siya. Nung doon dati, nung time nila. Kaya pinahukay niya. Pinasuot niya ulit yung papal vestments, yung rings. Yung tawag din yung cadaver Baliw. Tapos pinaupo niya ulit sa throne. Tapos may isang abogado na sinasabi yung lahat ng accusations. Ikaw, ganito ka, ito ginawa mo, ganyan. According din sa law noon, kailangan mong sabihin dun sa tao yung mga accusations. And then, he has the right to defend against it. Patay na yung tao. Ibig sabihin, hindi niya madedefend. Ang naging judgment, guilty. Kasi nga, wala siyang defense So, guilty. Ang ginawa nila, he ordered that the rings be stripped, that the robes be stripped, and that his cadaver be thrown to the river Tiber. And all of pinutol yung mga daliri. Kasi yun yun ang pinakamalala noon na pwede mong iparusa sa isang pari. Putulin yung daliri. Kasi ang kamay ng pari, ang pangbindisyon niya itong gumagawa ng nagtatransform sa alak at sa tinapay sa dugo at katawan ni Kristo. So pag tinanggal mo yan, wala na rin yung kanyang office kumbaga. So pinatanggal, tapos lahat ng kanyang documents at ng official documents niya ay in-invalidate. Anyways, sa Divina Commedia, sa Inferno ni Dante, nasa impyerno yun si Pope Stephen the something dahil doon. Oo. Tsaka merong that's a scandal, may nakaaway na kardinal yan si Dante. Tapos ginawa niya yata si pala yun. Hindi, si Michelangelo yun, pre. Si Michelangelo pala yun. Di ba na pinipaint niya yung pinipaint niya yung Sistine Chapel. Tapos nung binisita na yung Santo Papa para makita kung kamusta na yung nangyayari, may isang kardinal na sabi, bakit lahat nakahubad? Lahat napakamalaswa nito. So ginawa niya, pinaint niya yung kardinal na yun. Kung di ako nagkakamali, parang kinakain ng ahas yung kanyang genitals. mga tawag dito, mga revenge ng mga artists. Mga chismis na may isang artist na may isang simbahan sa Roma na isa lang yung anghel. Oo. Sinakaaway niya yung Papa. Nakita ko yun kasi nagreklamo yung Santo Papa. Bakit daw parang hindi daw mukhang anghel. Hindi niya tinapos yung... Ang dating daw parang bakit ang isang anghel lang ang sumasalo sa simbahan, parang gano'n. Sabi nung artist sinong Jerome mas makakano nito? Sabi ng artist, gagawin ko lang yan kapag pag binawi niya yung yung sinabi. Hindi, tsaka daw, di kung gusto niyang may pares yan, di gawin niya. Yeah. Kung gusto niya, kung kayang gumawa ng Santo Papa niya, di gawin niya. Fickle din. May isa pa interesting na kwento, yung
in a way, parang sabi nila, pinagbatayan ni Pope Benedict XVI ng kanyang pagre-retire. Ah, Kasi nga, di ba, inisyo rin sa kanya yan na popes do not retire. Parang tulad nga ng kwento ng Red Shoes ni Father Lennon. The popes are expected to die in the service. So, retirement was never an option, supposedly. Pero may precedence. So, si Pope Saint Celestine V, isa siyang monghe, no, na nakita niya yung katindihan ng mga politika nung time ng conclave. To the point na 2 years na yung conclave. 2 years ng sede vacante. So 2 years na walang pope. Tapos parang nagkaroon siya ng preaching. Ay, hermit pala siya, hermit kasi hindi siya kardinal eh. Hindi siya kardinal, ano na siya. Holy man. Holy man lang siya na nasa bundok. Tapos nung nakikita niya na sisira ng simbahan, in a sense, dahil sa mga tao, ang ginawa niya, nag-preach siya na sinabi niya, if you will not elect a pope, you will incur the wrath of God. So ang ginawa ng kardinal, siya yung binoto na pope. So siya ay naging si Celestine V. Ang tunay niya kasi pangalan ay Peter Celestine. So dahil bawal, hindi naman bawal, pero Tradition. dahil sa tradition, walang kumukuha ng pangalan na Peter. Pero maraming Paul. 6 na nga eh. Pero walang kumuha ng Peter na title, name. So, nung time na, ang isang lesson na tinuturo ni Celestine, na I think it's also related dahil malapit na eleksyon ng Pilipinas, he knew when to step down. So, he was one of the few popes who voluntarily resigned. May mga popes na nag-abdicate. Pero pinersa, yung iba, tinakot. No, pero si Celestine V, he voluntarily abdicated kasi gusto niyang bumalik sa contemplative life. Pero kung kinulong siya eh, nung after. Oo. Kasi natakot Kaya yung nga, successor so, niya na magamit na for division eh. Exactly. Kasi nga dahil banal nga yung reputation ni Celestine V. So pinayagan na siya nung una. Tapos parang dinukot nga daw. Ang chismis ay kinulong sa tower at doon namatay. Pero may sabi na pinatay din daw. Kasi nga again, during the time, popes were as powerful as emperors. So hindi afford dati ng empire o nung Christendom pala, kasi Christendom time pala yun. Hindi afford ng Christendom madukot ang isang pope. Kasi gagamitin nga as leverage, as political. But he died in holiness, kaya naging saint din si Celestine V. Few years before he retired, yung pallium na ginamit ni Benedict XVI, yung unique na pallium, yung pallium ng historical. Oo. Parang Y. Yung original na pallium, no? Original ba yan? Parang gano'n. Nilapag niya yun sa ibabaw ng relics ng mismong mga kalansay ni Celestine V. So, the point here is this, napaka-rich ng buhay ng simbahan. And sa part na to, pinag-usapan pa lang natin na ipapasi. Ako sa ending part ko, kayo bahala sa mga niya. Ang isang very fascinating sa akin na hindi ko makakalimutan, tumatak sa akin na thing about papacy was Gregory the Great. No? Si Gregory the Great ay isang senador, Romanong senador na nagmonghe, di ba? Nagmonghe. Eventually, basta at some siya ay na-elect na pope and he took on the name as Gregory the First siya actually. Dalawa lang kasi ang may the Great na pope eh. Si Gregory the Great at saka si Leo the Great. Si Leo naman,
Siya yung nagligtas sa Roma nung sumugod si Attila, yung emperor ng mga Han, yung China, di ba? China. Mongolian. Mongolian, yung Han Dynasty. So yun ang time na yun, na parang nakita daw ni Attila na si San Pedro at si San Pablo may hawak ng espada, makikipaggera daw sa kanila. So parang umatras. No? Pero si Gregory kasi, bakit siya tumatak? Bukod sa kanya galing yung tinatawag na Gregorian chant, kasi nga, Benedictine siya eh. So, siya yung isa sa mga nag-lead ng reform sa liturgy. Siya yung pumili ng title na hanggang ngayon ginagamit ng mga popes. Servus Servorum Dei. Servant of the servants of God. So actually, for the longest time, yun yung talagang spiritual and official title ng Pope. Personal title ng Pope pala. Kasi yung Pontifex Maximus, yung Vicar of Christ, yung Primate of Italy, Patriarch of Sovereign the West, of the Sovereign of the Vatican City State, Vatican City, Father of Emperors. Ano ba yun? Yeah. Father of Kings, tama. So, yun ang pinaka-solid na title na Pope. Servant of the servants of God. Kaya, I think parang sa mga sulat dati, ginagamit pa nila yun eh. Kasi hindi naman nila ginagamit yung Pope as pangalan nila eh. So, halimbawa, Francis, servant of the servants of God, Bishop of Rome, parang yan. Tapos tumayo. So, ano bang point natin dito? Pagdasal natin yung magiging susunod na Papa, i-adapt ko yung comment ni Lu kanina na sana taglayin niya yung best human qualities na nakita natin sa mga predecessors nila. And tigilan natin yung dahil Pilipinong podcast ito, huwag natin igaya yung conclave sa sa politika natin dito na popularity contest o ang labanan sa Pops kasi May sa 1x bet pa nga eh. Sa kwento nga kasi daw, di ba? The more na maingay, the more ka hindi buboto. Bakit? Kasi sabi nga sa Ebanghelyo, nakuha mo na yung reward mo eh. So ang labanan dito is pahambulan dito. Ay, iingay ko pala dapat si Tagle at si Ambo. Di ba? Eh kung naririnig ka ng nunsyo, Luke, di baka mailag ka pa. Then the point is, huwag nating gawing katulad ng politics natin na we actively campaign or we are actually, alam mo yun, yung bino-voice natin ng sentimento natin even in social media. Why? Kasi it reflects the kind of faith life of Christianity. Ito, faith life in the personal sense and yung ating ecclesial life. No? Ang ecclesial life natin is heavily influenced ng politics na. Dati-rati, problema natin, mga politiko na pumapasok, ginagamit ang ministries ng simbahan. Marami akong kilalang ganyan. Nag-lay minister kuno, nag-Knights of Columbus, para lang tumakbong kagawad, tumakbong barangay chairman, tapos magiging konsehal, magiging vice mayor, magiging mayor. Tapos yung kulay ng partido niya, yun ang kulay ng mga nagsisimba ngayon doon. So kung pink yan, pink na rin, orange na rin, wala na. Ang katwiran nila, hindi kasi yung sambayanan ng Diyos ay mga constituents ko rin. Ay hindi ganun ho yung. Di ba? Huwag namang ganun. It's not like us here in the Philippines. Rather, we should pray. Sabi nga ng sharing ni Lu kanina, yung reflection ni Cardinal Ambo na Pinapalo ko talaga mga post ni Ambo. nag-ano siya eh, di ba? Isa sa Two Popes ko napanood nyo sa Netflix, di ba? Yung balota, sa harapan ng krus eh.
with Christ as my witness, I believe in my conscience na ito yung dapat iboto. Diba? Hindi yung with you as my witness, meron kang nakasukbit na 300 o 500 na nasa bulsa mo or may stab ka na kapag yun ang binoto mo, magkiklaim ka ng free lunch. Imaginin mo, pagpapalit mo yung boto mo sa lunch lang, samantalang magugutom ka for the next 3 years sa lokal, ha? Kung senador pa binoto mo, edi for the next 5-6 years, Diyos ko, di ba? Okay pa ang Starbucks sticker pads eh. Pero yung stab lang, ay nako. So, Ayuda rather, sa Pasig. we look at these processes, how the cardinals would elect a pope, and reflect tayo, how do we elect our public servants? Kasi the pope is the servant of the servants of God. And in a sense, ano yan eh, di ba? Gagawa ka ng party list. Kaya ang pinaka-abusado dito is party list. Dapat may Pope's party list pala tayo. Lahat na lang ng sektor dito nire-represent kahit hindi nila ka-sektor, nire-represent na nila. Agimat. Grabe yung ano. Pero nasa constitution yun. Ay, ewan ko ba. Anyway, masyado na akong nag-digress. Pero again, let's pray for the church kasi the papacy is not something na parang based lang sa ating feelings o manok-manok lang natin na kasi gusto kong nakaitim na sapatos si ganito, so siya ang gusto ko kasi humble siya. Hindi siya based sa feelings natin. Tayo na nga nag-reflect na kung anong kailangan ng simbahan, yun ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya this time, magdasal tayo kasi hindi nga natin alam kung kailangan natin eh. Diba? So, someone who can really lead us into prayer, who can guide us, who can really show the message, the face of Christ to us. Yun lang akin. Sige, si Anmer, ano ba? Any closing dyan, thoughts or pampatulog? Ako pa talaga pinasahan. Wala ako. Kasi nasabi na ni Russell, yung thoughts, mainly thoughts for all of the Christian. I think, damay na lahat ng Kristiyano to pray for this conclave, for what's happening at Rome, at Vatican. And also, isisingit ko na lang na magpo-promote ako ng Feeling Propeta, Ayan, Teka good. Lord. Kasi nasabi na naman ni Russell, and alam ko may mga last message pa naman si Luke sa si Father Lennon. Yun. Ipopromote ko po ang aming bagong podcast ni Father Lennon. May weekly episodes every Friday. Feeling Propeta, Teka Lord po. Teka Lord. Kala ko Yun yung proteste. title. Teka Lord. Feeling Propeta, Teka Lord. Ang podcast na magtatanong ng mga tanong na hindi niyo matanong sa mga taong dapat itanungan about sa faith. So, na-promote na naman namin to last week. And hopefully, bisitahin niyo po yung aming social media account, IG, FPTL.podcast. Yun po yung IG account namin. And sa FB naman po ay Feeling Propeta at PTL din po. So, please, listen in. Nakapost na po ang aming season intro for this season. And sana po you will listen in. 45 minutes lang. 45 minutes lang to. Sobrang ikli lang. And very, siksik, legleg, umaabaw ng mga information. So, sino na po ang next? Sa akin, Sino? maikli lang naman. Isang phrase lang.
sana yung susunod na Pope, laging, yung mga susunod pa, no? Hindi lang yung susunod, but yung rather lahat ng mga susunod, maalala nila yung sinabi ni Pope Benedict XVI na what earlier generations held as sacred remains sacred and great for us too. No? Para hindi nila isuppress yung mga bagay na nakakatulong magpalalim sa atin spiritually. No? So yun lang naman. So ako na. Well, first and foremost, no, ayun nga, yung sabi ni Anne Mary, we have a new podcast, no? So if you want more faith-oriented podcast, so every Friday yan at mas maikli yun kaysa dito sa ating bardagulan dito sa Tamang Usapan. So kung faith-oriented yun, ano to? Unfaithful-oriented. Pwede. Pero I just want to, ang ganda nitong usapan natin, no? I think, ewan ko kung mag-agree kayo, we can make in an ecclesiology series. Ito yung part 1 kasi po pang pinag-usapan natin conclave, yung mga history, no? Can go deep dive, no, sa simbahan if you want, mga susunod nating mga kung kailan tayo makapag-usap-usap ulit. Pero yun lang. Anyways, now today is the first day of the conclave, no? This day, the conclave, again, katulad na pag-usapan natin, I think 2 episodes back dun sa usapang Pope. The conclave is not a political activity, a political election, katulad ng gustong iparating sa atin ng karamihan sa media, no? So, actually, beyond the categories of progressives and conservatives, the cardinals are not as if mayroong political parties, no? It transcends, no? The conclave transcends those political parties, those ideologies, no? Kasi nga, the faith calls for both progress, liberation, because the faith in Jesus Christ is always liberating. But at the same time, we have to conserve the faith, the tradition that we have received. Kaya pag may nakita ulit kayo sa media, may mga nakasulat, itong cardinal to ay traditionalist, ito ay conservative. Kung may mga external influence daw ba, no? Oo, huwag kayong mag-ano doon kasi una tigit sa lahat, kung traditionalist siya, better kasi ay baka traditionalista sila na. Better, bakit? Why? Because that's who we are. We received the tradition of the church, and that faith that we have received is also part of the tradition, no? But also there is progress, no? May sarong pagbasa ng signs of the times nga na tinatawag. There is always the evolution of that single tradition. Again, hermeneutics of continuity, no? We receive the same faith, the same tradition, but we respond to the signs of the times, no? That does not mean that we compromise the faith so that the world will like us better. Delikado yon kapag ka ganon. So, yung tinatanggap nating pananampalataya, pini-preserve natin, kino-conserve natin yung tradition. But also, in that process, there is progress, so progressive pa rin. And the faith, that faith is liberating, so liberal pa rin. So beyond the terms liberal, progressive, conservative, traditionalist, what we need is a pope that God wants, not the pope that we want, no? So this is not a political activity, rather a spiritual retreat, a spiritual event. So we ask you, dear listeners, no, to join us in prayer. No, later on I will put dyan sa description 2 prayers, actually, very beautiful prayers. One is the novena by Cardinal Burke, no, for the conclave. And another is a prayer to implore holy popes by Bishop Athanasius Schneider. No? So,
Relapse, kakatulog. So, ipopost ko po dyan and we invite you for prayer. Again, if you are still here, alam na ninyo yung mga tsukar-tsukar ko na mag-subscribe kayo, share ninyo to, mag-message kayo sa amin kung may reklamo kayong violent, no? So, alam nyo na yan lahat. So, maraming salamat. Napaghahalataan na mga Benedict the 16 babies tayo. Wag mo namang i-reveal. Just to clarify, no? Siyempre, kailangan natin kami mga reform of the reform people kami. So, kung kayo ay reform lang o kayo ay non-reformist, so baka may problema kayo sa amin, i-comment nyo dyan sa... Wait, may mga sinabi pa si Russell sa comment. Ay, go. Ano yan? Sel, ano to? So, pag PhD na jumbo hotdog na, ito ba Wait, yun? Ay, di ba? God. Sorry. Hindi, sumusunod lang ako doon sa sinasabi ni Father Len, nasabi naman. Pero yun nga, yung sa traditionalists or conservatives or liberals, no, even the liberals, I believe all of us receive a commitment to tradition. Kasi nga, di ba sabi nung old Latin saying, tradition is passing on the light. Pagpapasa siya ng liwanag and not worshiping of the ashes. Hindi siya pagsamba sa mga abo ng nakaraan. So it's something dynamic, it's something alive. And preserving tradition is not being closed-minded. Kasi tinanggap mo nga ng maayos ng buo eh. Kasi papasa mo, gula-gulanit na, di ba? Parang ganun nung kwento. So yeah, let's pray for someone who can really stand when the situation warrants Tot God daw. to stand. Tot God. The one that God appointed. Pero Appointed hindi son. taga Davao. Simple lang Hindi taga naman. Davao. Hindi taga Ang Davao. kailangan natin isang Catholic na Pope. Yeah. That's true. Kaya sana mag-relapse yung susunod na Santo Papa. Relapse. Okay, joke. O siya, sa mahaba na kwentuhan natin. Sige. Yun. Sama-sama tayo ulit. Maraming salamat po ulit. At muli po sana sa Monday, meron na tayong bagong Santo Papa. Sana, hopefully. And also, sana maayos din yung mga lalabas after ng At hapon. sana may... Pag lumabas na yung resulta ng mga voting machines. Yes. Oh, maawa naman kayo sa Sana may bansa papal natin. coronation. Ito, dahil wala tayong special na episode para sa elections na pinangako namin dati dahil daming nangyari. Ito, haba na yung episode pero last ko lang to. Ito lang po ang bilin ko sa inyo. Hindi ko po sasabihin sa inyo kung sinong iboboto niya at sinong hindi. Pero please, wag na po kayong bumoto ng una, walang plataforma. Una, na ang sasabihin lang gusto lang tumulong sa mahirap. Red flag po yun. Second, artista. Hindi naman dahil sinasabi ko na walang mga alam yung mga artista. May mga Nagbigay artista ng jacket, no? pero hayaan po ninyo kasi nakakapaglingkod naman sila sa ibang paraan. Di nila kailangan gumawa ng batas. Yun ang trabaho ng senador. Yes. Trabaho ng senador, gumawa ng batas. Huwag na rin po tayong bumoto nung mga marami ng kaapelyido, marami ng kamag-anak. No? Kasi yung isang magaling, hayaan nyo na siya doon. Kasi pwede naman yung isang pang magaling niyang kapatid o anak, maglingkod naman sa ibang sektor ng buhay. Diba? Yes. So wag natin lahat iipunin dun sa politika. Tapos, ito po ang pinaka-importante kong hihiling sa inyo, wag po tayong bumoto ng mga tao Sumasayaw. na nagkiklaim. Yun pa pala. Wag po tayong bumoto dahil magaling lang sumayaw yung mga tao. Sumunod, wag po tayo sanang bumoto ng mga tao na nagkiklaim ng mga bagay na beyond sa buhay na ito. No? Nagkiklaim na sila. Yung mga may anak ng messianic Diyos. complex. May mga messianic complex. Red flag po yung maigi. Sa ngalan ng Diyos, parang habag nyo na po, wag ninyong iboto. Napaka-red flag. Napaka-red flag. doon. Ako, may singit lang ako dyan. Nasaan? Ang iboto natin naman, bukod sa yon, kasi ito, mga wag iboto, no? Boto natin
mag-aral tayo, suriin natin. We still have few days pagkalabas itong episode. Piliin natin ang Pilipinas. So may mga puwersa na hindi makapilipino, hindi makapilipinas. And hindi natin namamalayan kasi hindi agad naapektuhan tayo sa Taguig. Hindi tayo naapektuhan agad kasi malayo tayo sa Palawan, malayo tayo sa West Philippine Sea, malayo tayo sa mga kabundukan na ini-sponsoran nilang mag-open pit mining para mawasak yung kalikasan doon, agawin yung lupa sa mga katutubo at minsan agawin pa yung buhay nila kapag ayaw nilang pumayag. Wag na natin ilagay sa pwesto yung mga ganoon. Piliin natin yung bansa natin. Kasi again, tulad ng sharing kanina, nung dumating tayo sa mundo, kahit paano naman, medyo buo-buo pa yung bansa nung tinanggap natin. Huwag naman natin ipasa na durug-durug na yung bansa sa susunod na generation tapos mamanahin nila yung problema natin. At some point, isang araw lang tayo butante. The next 3 years, 6 years, hindi na ulit. So, isang araw lang tayo may power. Nakakatakutan tayo ng mga nagpapatakot sa atin o kinatatakutan natin. So, let us really use it. Kausapin natin mga kamag-anak natin. Instead na magbangayan tayo, mag-away, makinig tayo sa isa't isa, magtulungan tayo. Yun lang akin. Sa akin, tatlong bagay. Tatlong bagay sa huwag at tatlong bagay sa dapat. No? Anim yun. Anong gusto niyo unahin ko? Yung wag o yung dapat? Ano bang unang sinasabi sa iyo, Luke? Wag, kuya, wag. Sige. Sa wag muna. Sa akin, unang-una, wag yung Team China. Pangalawa, wag yung Team Kadiliman. And pangatlo, wag yung Team Kasamaan. Alam na natin yun. And sa tatlong dapat, unang-una, syempre, i-consider natin. Dapat walang record ng korupsyon. Pangalawa, may paninindigang moral. Dapat may paninindigang moral. And pangatlo, dapat honest and transparent, no? So, may konsensya, kumbaga. Balikan lang din natin ulit yung sinabi ni Cardinal David. Mahal na mahal ko talaga si Bishop Ambo. Sana talaga maging Pope yun. Kasi yung sa Tagalog yung kanina. Yung sabi niya, saksi ko si Kristong Panginoon na siya nga hatol sa akin. And so on and so forth. Sa harap ng Diyos ay pinaniniwalaan kong nararapat na mahalal. So, pakinggan lang natin yung conscience natin. That's all. Yan. Okay, yeah. Pasensya na kayo. Masyadong madali lang yung election series natin. Pero we really hope na sana nakaabot na kayo sa part nito ng podcast and let us really wish for the best sa ating bansa. No? So, sa susunod na episode, malamang may mga nanalo na tapos may magre-reklamong nadaya. Kaya sa muli, yun ang pagchismisan natin sa susunod na Wednesday. So muli, ito po si Russell. At ako po ay si Anne-Mer. Ako naman si Luke. At ako po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapan. May tama.